Anan nga namin itong tita ko kaya dyan humingi na rin kami ng tray at bumili na rin kami ng uulamin namin para kinagabihan. Dapat nga tanghali ko nga itong niluluto kaso kinagabihan na kasi may gagawin pa ako. Pagka uwi nga namin dyan ay nagsampay muna ako. Dito na lang nga ako sa kubo nagsampay at kumuha na rin ako ng kamatsilis. Dyan nga ay nagpahinga muna kami dahil sa sobrang init. Aga nga ako nangapit bahay ngayon kasi nag-CR muna ako dito kila mama ko. Wala kasi kaming CR kaya dyan ay nag-CR muna kami. Pagkatapos mo ang mag-CR dyan ay nakipagkwentuhan muna ako at nagpahinga kasi kahit maaga pa lang dyan ay talagang napakainit na ng panahon. Habang palang nakaupo ako dyan nakikipagkwentuhan yung kapatid ko. Dati kasi madalas ako dito kasi ngayon hindi na ako masyadong lumalabas sa bahay na lang ako. Kung palaging napapansin niyo sa mga video ko nasa bahay lang ako, hindi na ako masyadong pumupunta dito. Kasi wala naman akong kakausapin dito kasi nagtatrabaho yung mga kapatid ko at wala rin akong kasama kaya hindi na rin ako pumupunta masyado. Nasa bahay na lang ako at nanonood ng TV. Pagka uwi ko nga dyan, pinabili ko naman ng kalamay yung anak ko kasi nga may pupuntahan kami at maglalakad lang kami para may lakas ako maglakad. Yan nga lang yung aalmusalan ko ngayon, mabubusog na ako kasi mabigat talaga sa tiyan yung kalamay. Kabihis ko nga dyan, iipitan ko na yung anak ko, sasama daw kasi siya. Hindi ko na dapat siya isasama kasi mapilit siya, umiiyak siya. Hindi naman kasi pwedeng iwanan ko siya kasi palagi siyang umiiyak, hindi niya pa alam yung gagawin niya. Baka magsaksak siya ng mga kuryente dahil mahilig siya ng magsaksak ng kuryente. Kaya hindi ko siya talaga iniiwan kahit sa sobrang init, talagang sinasama ko siya. Kahit saan ako magpunta, kapag umaalis ako palagi siyang kasama ko kasi yung dalawa kong anak hindi ko na sila sinasama kasi sobrang gulo talaga nila sa daan. Kapag sila yung sinasama ko, napakagulo talaga nila sa daan kaya yung bunso ko na lang yung kasama ko. Diyan nga ay palis na kami, napakainit talaga ng daan at wala pa kaming dalang payong. Paano ba naman nakalimutan ko yung dala namin payong. Diyan nga kasama ko yung ate ko, tignan nyo naman napakahaba talaga ng dadaanan namin. Exercise na rin kasi itong ginagawa namin kahit napakainit talaga, sinatsaga namin kasi sayang din yung pamasahe kung magta-tricycle pa kami at medyo malapit lang naman, ilang minuto lang naman yung pinuntahan namin. Ito pala yung pupuntahan namin, magbabayad lang pala kami ng wifi, nangutang lang pala kami ng pambayad talaga namin ng wifi para hindi kami maputulan. Habang iniintay ko pala itong ate ko, tignan nyo naman yung pesto niya, para siya nangungutang sa tindahan. Tignan nyo naman kasi yung pesto niya pero kinakausap lang siya dyan. Humihingi lang pala siya ng resibo kasi kapag nagbabayad talaga kami, humihingi kami ng resibo. Diyan nga ay pauwi na kami. Kaninang umalis kami dyan ay wala talaga kaming dalang payong kaso nakita kami na dun sa tindahan kaya dyan pinahiram siya. Medyo malapit na nga pala kami dyan. Pinabili ko muna ng juice itong anak ko kasi daw nakakainom na. Dito naman nga ay sobra talagang init. Tignan nyo naman, nangingitim na yung mukha ko sa sobrang init. Pero hindi naman ako lumalabas pero ang ngitim pa ng mukha ko. Nakabili na rin pala ako ng uulamin namin dyan. Hindi ko lang na-video kasi nga nahiya ako kapag may ibang tao. Ewan ko ba pinili ko ng pagbablog pero nahiya ako pag may ibang taong nabibidyoan. Feeling ko kasi ay parang ayaw nilang mabidyoan kaya hindi ko sila talaga binibidyoan. Dyan nga ay malapit na nga kami. Pagdating na namin dito sa bahay nila tita ko ay nadinaanan muna namin siya kasi nga hihingi kami ng tray. Paano ba naman, napakakalat talaga ng mga damit namin na yan na humingi muna kami tray. Humingi lang pala ako ng dalawa dyan kasi kakasya na dyan kasi medyo malawak naman yung mga tray. Yung ate ko naman nga pala dyan, humingi siya ng 3 tray paglalagyan daw kasi ng mga sapatos ng mga anak niya. Diyan nga habang naglalakad nga kami ay sobra talagang init. Binibilisan ko na talaga yung paglalakad. Pagkadating nga namin dito sa bahay namin, agad talaga akong umupo at uminom kasi huhaw na huhaw talaga ako. Hindi talaga magsakto, pag juice lang talaga yung iniinom ko. Diyan nga ay pinakita ko muna yung binili ko na uulamin namin para sa kinahaponan. Dapat nga pananghalian ko pala itong niluluto kaso kinahaponan na lang kasi nga may gagawin ako. Nagpahinga lang pala ako ng konti dyan at nagsampay na rin ako. Dito na lang pala ako nagsampay dito sa kubo. Gusto ko nga palang magsampay dyan, napansin ko itong mga kamatsilis, marami na rin bunga. Hindi kasi pinapansin ng mga bata ngayon. Dati nga laging ubos talaga itong laman ng kamatsilis pero ngayon hindi nila pinapansin. Pinahiram ko nga muna palang sungkit itong anak ko sa tito ko kaya dyan ay nakahiram na siya. Ako yung nagsusungkit pero siya yung tagapulot. Sabi nila kapag buntis ka hindi ka pwedeng magsungkit kasi malalanta yung mga halaman pero
palagi naman ako nagsusungkit, hindi naman nalalantay itong halaman namin. Siguro kasabihan lang talaga yun. Habang pala nagsusungkit ako dyan, kinakausap ako ng tito kasi mas marami daw dun sa kanila. Sabi ko na okay lang ito kasi okay na yung dami nito kasi medyo mabubusog ka na rin at ako lang naman yung kakain. Yung mga anak ko hindi kasi masyado nilang kinakain. Ewan ko ba, napakatino tong mga bata na to, lalo na yung bunso ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapapakain ng ganito. Diyan nga habang kumakain kami, dalawa kami ng anak ko, diyan konti lang yung kinakain talaga nila. Dati nga kami, ang dami talaga namin kinukuha diyan. Pero sila ngayon na hindi nila pinapansin yung mga ganyan na kamatsilis. Pagkatapos ko nga palang kumain ng kamatsilis dyan, ay umiga muna kami. Paano ba naman, napakainit talaga doon sa loob namin. Kaya dyan kinuha ko muna itong higaan ng mama ko at naiga muna ako. Kasama ko pala yung bunso ko dyan. Habang naiga ako, kinukuha niya naman yung itong higahan ko.